نور يجدد في جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pagsalubog natin sa buwan ng Ramadan. Opo mga kapatid, dapat sa isang Muslim, magmuni-muni talaga tayo at talagang magagalak sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, pinagkaloob niya naman ang buwan ng Ramadan na hinahangad ng may mga pusong sumamo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin yung hadith ni Prophet sallallahu na nabanggit an Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana ramadanu futihat abwabur rahmah wa ugilat wa gullikat abwabu jahannam wa sulsilat asyatin. Sa hadith na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kapag naging Ramadan na ay binubuksan ang tarangkahan ng pagkahabag at isinesara ang mga tarangkahan ng impyerno at nakakadena ang mga satanas isinalaysay ni Muslim. Kaya po mga kapatid, ito isa sa mga pinakamagandang gawain ng isang mga Muslim. Na tayo ay nagagalak kasi nga nabubuksan na naman ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagagalak kasi nga napakadali na lang sa atin ang paggawa ng mga ganitong mga bagay, lalo na ikakalugod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbabasa ng Quran, sa pagdidikir, sa pag-aayuno, na lagi mong iniisip si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang harang, walang satanas, walang mga bulong, o ano pa dyan mga nakakasira ng isa sa puso ng mga mananampalataya. Kaya kapag nabubuksan ng paraiso mga kapatid, ito isa sa mga pinakamagandang balita talaga. Kasi buwan ng Ramadan, nabubuksan ang mga tarangkahan ng paraiso. Lalo na nagsasara rin ang impyerno. Kaya lagi tayong magiging masayahin tayo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagpalakas ng ating mga pananampalataya. Kasi ito ang nagtutulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. Kasi nga, ang paraiso mga kapatid, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na makakapasok lahat ng mga tao. Ngunit mayroon lang pagsubok. Ito po ay pagpapalakas ng ating pananampalataya at saka pagpaparabi ng ating mga gawa. Para magiging dalisay po ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi nga kapag duningisan mo yan ng mga riya, pakitang tao, pagtatambal, o ano pa dyan, mga nakakasira ng ating mga pagsamba, ay hindi na yun mainam sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po tayo mga kapatid, nagpapasalamat talaga tayo na buksan na naman ang Ramadan, buwan ng Ramadan. Kaya sa mga manampalataya, magbalik loob talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan lahat ng ating mga naisip na mga kasalanan ay kailangan humingi ka ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at saka magbalik loob ka kay Allah. Kasi nga kapag ikaw ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, masaya talaga ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo, ganun lang mga kapatid. Paano natin pasayahin si Allah subhanahu wa ta'ala? Kailangan balik loob lamang tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Yeah? Kasi nga, ang pananampalataya ng isang manampalataya, mga kapatid, kapag nakikitaan na siya, Allahu Akbar. May mga tao talaga na magsabi sa iyo. Yun ay patunay yun ng mga tinatawag na busyrah, al-ajil, pangpadali ang pagbabalita ng maganda sa iyo. Wala dito pa lang sa mundo. Binabalitaan ka na paano na sa kabilang buhay. Kaya po, mga Muslim po tayo mga kapatid, inahanda na natin ang ating katawan, lalo na sa buwan ng Ramadan. Kailangan mayroon kang malakas na pangangatawan. Meron kang malakas na pananampalataya. Hindi lang tayo nagpupokus sa pananampalataya, mga kapatid. Nagpupokus din tayo sa ating pangangatawan. Kaya ang mga sahaba, nagdudua talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdudua sila, alaw mabalig ng Ramadan. Ya Allah, ipaabot mo sa amin ang Ramadan bago ng 6 na buwan. Subhanallah, 6 na buwan. Doon sila nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala bago sumapit ang buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, alam mo yung dua nila? Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, tanggapin mo nawa sa amin. Subhanallah. 6 months din yun. Kaya yun ang kasi ng mga manampalataya. Yun ang kanilang mga gusto na sana tanggapin nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga sakripisyo. Ating sakripisyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan naman ang hangad natin eh. Kaya sa Islam, mga kapatid, mayroong inulat si Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Mensahero sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul da'if. Ang malakas na manampalataya ay higit pang mainam at kamahal-mahal sa Allah kaysa mahinang manampalataya. Subalit silang dalawa ay mabuti. At maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo at humingi ng saklolo kay Allah at huwag manghina. Allahu Akbar. Tingnan niyo, huwag manghina, mga kapatid, sa kalooban man o sa pangangatawan. Basta ikaw tumatahak sa tamang landas, lalo na sa buwan ng Ramadan, na inanda mo yan para makapag-ayuno ka na naman at makagising ka ng maaga at makapagtayo ng mga sala. Salatul Tarawih, Salatul Witir, o ano pa dyan, mga sala na yan, tahajjud. Basta ikaw sa buwan ng Ramadan, dapat ikaw. Kasi nga, ang hangad natin sa buwan ng Ramadan para magpapaligsahan tayo, para makuha natin ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang buwan ng Ramadan, panahon ng pagsamba. At alam naman natin, kapag ikaw nasanay sa pagsamba, inshallah, baka ang iyong silyo o kaya pangwakas dito sa mundo ay mabuti. Allah, ayun naman ang hangad natin, mga kapatid. Hangad natin para makakuha ng khitamuhu misk. Fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. At ang silyo nito ay pabagong musk. Kaya dahil dito ay nagpapaligsahan ang mga mapagpapaligsahan. Kaya nagpapaligsahan tayo eh. Kasi nga, nagpapaligsahan talaga tayo lahat-lahat sa paraiso ng Allah. At ang paraiso ng Allah, mga kapatid, yun, chance na natin to sa buwan ng Ramadan. At alam nyo, mga kapatid, sa buwan ng Ramadan, kapag ikaw nag-aayuno, ang Allah mismo ang maggagantimpala sa iyong mga alay na pag-aayuno. Allahu Akbar. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, lahat ng gawain ng anak ni Adam ay pinaparami ang mabuting gawa sa 10 na kasing tulad nito hanggang 700. Sinabi ni Allah, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay talagang akin at ako mismo ang maggagantimpala nito dahil iniwan niya ang kanyang pagnanasa at pagkain para sa aking kapakanan. Kaya para sa pag-aayuno ay mayroong 2 kasiyahan. Kasiyahan sa oras ng iftar at kasiyahan sa oras ng makipagkita na siya sa kanyang Panginoon. At ang amoy ng mabunganga niya ay mas mainam pa sa piling ng Allah kaysa amoy ng musk. Isinalaysay ni Muslim. Allahu Akbar, mga kapatid ninyo. Ganon na ganon ang gantimpala ng Allah. Ipagkakaloob niya talaga sa mga taong. Kaya ang pagsamba, totoo talaga. Mayroon talagang kasiyahan din sa hadith.
kasiyahan, makita niya kanyang iftar. Kasi nga, naisagawa niya na naman ang isa sa mga ritual ng Islam, isa sa mga haligi ng Islam, na isa sa mga kinalulugdan ng Allah. Allahu Akbar. Yun ang kasiyahan ng mga Muslim. Tunay na manampalataya kay Allah. Hindi kayamanan. Ang kayamanan, oo, nasisiyahan tayo, pero mga secondary lang yan. Hindi yan primary o kaya pinakamahalagang bagay dito sa mundo. Kasi mga pinagkatiwala ito. Kasi nga hanggang sa araw ng paghukom, dala-dala mo pa rin to ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, na inalay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, nasisiyahan na siya dito pa lang sa mundo. Sa kanyang pagpakita niya ng iftar niyang kakainin niya o kaya iinumin niya para masira ang kanyang pag-aayuno, kasi tapos na ang pag-aayuno. Kasi ginawa niya lahat na ito hanggang sa paglubog ng araw. Kailangan sisirain na yun. Wajib na yun sisirain mo. Kasi nga, Maghrib na, lumubog ng araw. Allahu Akbar. Kaya, sobrang saya niya, sobrang galak niya, kapatid. Nasisiyahan talaga ang mga manampalataya kapag dumating na itong mga panahon na ito. Lalo na pagdating niya doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahabagin at mapagbigay ng gantimpala sa sinumang kanyang nanaisin. Kaya ikaw, binigyan ka ng pag-asa, ninais ng Allah, nabigyan tayo ng pag-asa. Allahu Akbar. Tapos ikaw, tinanggap mo, tumugon ka, at magagalak ka sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. Kaya sa Ramadan, mga kapatid, punuin natin ng panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin ang panalangin, mga kapatid, para po tayo gabayan, para po tayo pagpalain, para po matuto tayo. Yun, lahat ipagdua mo kay Allah. Kasi nga ipakita mo na ikaw ay mahinang nilalang at ang pinapanalangin mo ay malakas, mayaman, maalam, marunong. Lahat ipagpanalangin mo doon, kapatid. Meron nga isang hadith dito. Sabi dito, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idha dakhala Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ayon kay Anas bin Malik, na dati ang mensahero ng Allah SAW, kapag sumapit ang Rajab ay kanyang sabihin, O Allah, pagpalain mo po kami sa Rajab at Sha'ban at paabutin mo po kami sa Ramadan. Isinalaysay ni Tabarani at ginawa. Kaya dyan sa na yung hadith na mga kapatid, ito, ginuduan natin yan, paabutin tayo sa Ramadan kasi doble-doble ang mga gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doble-doble. Kaya nananabik talaga tayo, lalo ng mga nauna. Alam nyo, mga nauna, mga kapatid, 6 na buwan pa lang na nananalangin na sila na sana paabutin sila ng Ramadan. Tayo, ganun din dapat tayo, mga kapatid, na nananabik din tayo sa Ramadan. Kasi nga, maraming maibigay na gantimpala o kaya mga pabuya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat idama mo yan. Mararamdaman mo. Kasi ang ayuno, mga kapatid, ay panangga. Yun sa nakasulat sa hadith. At ang pag-aayuno ay panangga. At ang para sa nag-aayuno ay merong dalawang kasiyahan. Kasiyahan sa oras ng iftar at kasiyahan sa oras mapagkita na siya sa kanyang Panginoon. Allahu Akbar. Kaya ito natin, kasi nga kailangan pasalamatan natin si Allah. Alam nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, marami siyang pinagkaloob. Pinapakain po tayo, pinapainom tayo. Kailangan lang natin magpasalamat kay Allah. At ang isa sa mga pagpapasalamat ito ang pagsamba sa Kanya. Kaya sa oras na ginawang wajib ang pag-aayuno, ay ito isa sa mga pagkakataon natin to na papasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sinabi ng Allah, o mga yaong sumasampalataya, kumain kayo mula sa malilinis na ipinagkaloob namin sa inyo
at magpasalamat kayo para kay Allah kung kayo nga'y sumasamba lamang sa Kanya. Kaya tingnan nyo, kung kayo nga'y sumasamba lamang sa Kanya, ganun po tayo. Kailangan, kung gusto mo pasalamatan si Allah, sambahin mo siya. Ito, isa sa Ramadan, mga kapatid, pagpapasalamat natin to. At kaya sa atin, dapat magandang ating pagpaplano kung anong gagawin natin sa Ramadan, mga pagsamba, mga kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga dikir o ano pa dyan. Kasi nga, ito ang ano natin. Kasi kahit sa pagiging mataas ang ating determinasyon, mga kapatid, kailangan, ano yan pagsunod talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala at kailangan din ng matibay ng pagpapasya. Katulad din sinabi ng Allah, ta'atun wa qawlun ma'ruf fa'ida azamal amru walau sadaqallaha lakana khairan lahum. Sabi ng Allah, kaya't pagsunod at magandang pananalita. Kaya kapag nagpasya ng isang bagay at saka kung sila ay tapat kay Allah ay talagang mainam nga ito para sa Kanya. Kaya kapag ikaw nagpasya, ipatuloy mo. Lalo na sa buwan ng Ramadan, na ang pagpapastig sa buwan ng Ramadan hanggang katapusan. Mula sa una hanggang sa katapusan ng Ramadan. Hindi pwede magpasting ka lang, mamili ka lang anong araw gusto mo, Sabado lang kasi walang trabaho. Hindi, ganun. Kailangan ipakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw nagsasakripisyo dahil sa pag-aayuno sa buwan mismo ng Ramadan. Buong araw sa buwan ng Ramadan, kailangan ipag-ayuno mo yan. Maliban na lang kung meron kang dahilan. Example, mga dahilan sa kababaihan. Kapag sila may mga regla, wala problema sa mga kababaihan. Kung sa lalaki naman, nagkaroon siya ng sakit na hindi niya kayang malipasan ng gutom, wala problema dyan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala maunawain naman sa kanyang mga alipin. Pero kung wala kang dahilan, tapos nagpapalusot ka lang, yun ang problema sa lahat. Right? Kaya bilang Muslim, mga kapatid, dapat sumuko tayo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin ipagmalaki na tayo ganito. Kaya sana may mapulutan kayong aral, mga kapatid, at tandaan nyo, sa buwan ng Ramadan, isa sa pinakamalaking gawain ay ang pag-aaral natin. Sana meron kayong napulutang aral. Subhanallah, bihamdika, atubu alaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.